Good day everyone! Ang filter ng ating aquarium ang pinakamahalagang parte sa ating aquarium. Ito ay nagsasala at nagpapanatili ng kalinisan ng tubig ng ating aquarium. Sa video na ito ay papakita ko sa inyo kung paano ko nililinisan ang filter ng aking aquarium at kung saan ko nilalagay yung dumi na galing dun sa pinaglilinisan ng filter. So itong nakikita nyo, ito yung lilinisan ko, itong filter wool. So bakit ko na siya kailangan linisan? Kasi sobrang brown, darker brown na siya. At saka hindi na rin maganda yung condition ng mga isda ko. Sa mapapansin nyo, hindi sila masyadong masigla. At saka hindi sila masyadong gumagalaw. Yun ay dahil hindi na maganda yung condition ng water. So pag mga ganyan, sobrang dumi na ng filter, kailangan na nating linisan yan. Basta makita nyo na yun, mga ganyang itsura, yung mga isda is nasa baba lang, hindi sila energetic at saka lumalangoy ng masyado. Yun yung signs na kailangan na natin silang or linisan yung filter. So dito tatanggalin ko lang tong motor head dito sa aquarium. Tapos yun ang nalaglag na yung filter wool. So huwag kayong mag-alala, nakasiksik naman dyan yung mga dumi, so wala tayong magiging problema dyan. So ilalagay ko lang siya dito sa bucket para malinisan. So yan yung lahat ng dumi ng PKBM. Yung mga pagkain ko kasi dyan is yung dried bloodworm at saka yung humpy head. So yan yung mga lahat ng dumi ng isda, yan dyan napunta. Pagkatapos kasi nilang dumumi, nagdi-dissolve yung tubig, so hindi natin nakikita na nagdi-dissolve yun kasi masyadong microscopic, pero yan yung lahat ng dumi nila na natunaw. So ang kagandahan ng filter wool is yan, nalilinis nila yung tubig ng aquarium. Ngayon, ito lahat yung dumi na napiga ko kanina. So ang paglilinis lang nito, yung pipiga-pigain lang hanggang sa luminaw yung tubig, tapos mga 3 to 4 times yun, lilinaw na yung tubig yan. So, imagine niyo kung gaano kadami yung dumi yan kung sakasakali na iikot-ikot lang yung sa aquarium, magkakaroon ng sakit yung ating mga isda. So, kapag napiga na natin to, pwede na muna natin itapon tong tubig. Pero yung tubig is ilalagay natin sa halaman. Kasi ito yung magsisilbing fertilizer na itong mga halaman ko dito sa terrace. So itong dumi ng istang to, punong-puno yan ng mga nitrate na gustong-gusto ng mga halaman. Kaya makikita nyo, yung mga halaman dito, sobrang tataba at saka sobrang gaganda ng dahon. Yan ay dahil dun sa mga pakain ng isda na nabulok, tapos napunta dun sa filter, or yung mga dumi din ng mga isda na napunta dun sa filter, yan yung naging fertilizer nila. So kung may mga halaman kayo sa bahay, at meron kayong aquarium, magandang fertilizer to, hindi na kayo bibili. Natural na natural pa. Makikita nyo, ang lago talaga ng halaman. Maraming nakakapansin kung bakit daw ang lago ng halaman dito. Pero ang sagot lang dyan is yung filter, yung pinaghugasan ng filter, dyan ko itinatapon para talagang healthy yung mga halaman. So ito yung ikatlong hugas ng filter wool. Mapapansin nyo, medyo malinaw-linaw na siya ng konti compared dun sa kanina na medyo dark brown. Ididilig ko lang itong mga tubig na to dun sa mga halaman ko sa labas. Ipapakita ko sa inyo na sobrang healthy din ng mga halaman kahit na sobrang init ngayon dito sa Laguna. Sobrang init ng temperature eh. Ngayon nga, yung mga ibang mga halaman sa sobrang init, kahit na palagi ko siya nadidiligan, pag tinamaan siya ng araw, talaga nalalanto talaga siya. Itong pinaghugasan na ito, maganda to lalo na sa mga malunggay. Yan, sobrang lalago nila. So kung meron kayong garden, tapos meron marami kayong halaman sa garden nyo, try nyo mag-alaga ng isda, tapos gawin nyo lang yung ginagawa ko na filter wool dun sa may motor nya. Masasala lahat ng dumi ng isda. Pwede siyang gawing fertilizer, hindi nyo na kailangan bumili. Kahit pa sumobra yung pagdidilig nyo, okay lang. Hindi compared yung sa fertilizer, pagka napasobra kayo, possible mamatay yung halaman eh. Dito kahit diligan nyo lang siya ng diligan, hindi siya mamamatay kasi natural yung pinanggalingan nung pinaghugasan natin ng filter wool.
Okay, ngayong malinis na itong filter wool, ibabalik na natin siya dun sa ating motor pump. So, simple lang ang gagawin ko. Itong strainer dito sa baba ng motor pump, dito sa tabi ng goma, papaikot ko lang dyan yung filter wool. So, nagsimula ako gumamit na itong filter wool kasi yung mga fry ng PKB yung molly ko, nahihigop sila dyan. Dyan sa sa may strainer na yan, yung sa pinagkakapitan ko ng filter wool. So, nangyari nun, pagka pumasok yung PKB fry doon, pupunta sila dun sa propeller, wala na. Para silang mga na-blender na giniling paglabas nila dun sa hose. So, pagdating nila dun sa filter sump, wala na. Para na silang mga gutay-gutay na So, almost 20 to 30 na mga fry dati. Nagulat na lang ako nung naglilinis ako. Sabi ko, parang may mga dilis dun sa filter sump. Yung pala yung mga fry na napunta dyan, pumasok dun sa propeller, yun, nagkagiling-giling na sila na parang So yan, lalagyan ko lang yan ng goma sa gitna para hindi makalas. Yan. So madali lang yung setup ko. Meron lang akong ganito, filter wool dun sa motor. Tapos hindi na ako naglagay ng pebbles kasi wala din akong oras kung sakasakaling maglilinis pa ako ng pebbles. So yan, naglagay lang din ako dun sa taas para hindi siya bumagsak kasi pagka wala siyang goma dun sa may ilalim, lulubog siya. Babagsak siya dun sa bottom ng tank. So ganyan lang, ibabalik ko na siya dito sa aquarium para mabuksan ko na to kasi walang oxygen yung mga isda. Itong hose, ikakabit ko lang siya uli dito sa suction niya. Suction inlet pala. Ayan. Ayan. So kapag mahina na yung flow ng tubig, itong hose kailangan linisin. Simple lang naman yan. Lagyan nyo lang ng tapat nyo lang dyan yung faucet. Tapat nyo lang sa automatic ma-flush out na yung mga dumi. Okay, so dito magwa-water change ako ng 30%. Sabi ko kasi kanina hindi maganda yung condition ng mga isda. Hindi sila energetic at saka parang nalalambot sila. So ang gagawin natin, magwa-water change siya ng 30% para maayos natin yung parameters ng tubig. So lalagyan ko lang ng tubig itong hose, tapos sasaraduhan ko yung kabilang dulo para hindi lumabas yung tubig. Tapos kapag nandun na sa aquarium yung hose, pwede ko na pakawalan yung kabilang dulo. Hindi ko hinigop yung mga idol. Although nung maliit ako, meaning ko nung nakatry na rin akong paghigop ko, aksidenteng napunta sa ko yung tubig. So kung sasabihin ko kung anong lasa, medyo kakaiba, parang medyo malansalan ng konti kumpara dun sa mga tubig sa faucet. So pero kung peacekeepers naman talaga tayo, parang parte na rin yun ng pag-aalaga Siyempre nag-experiment tayo, hindi natin alam na pwede naman pala na lagyan lang natin ng tubig yung hose tapos saka natin pakawalan. So part din ng memory siya ng pag-aalaga natin ng isda. So mamaya ipapakita ko sa inyo kung anong nangyari din sa mga isda kong to after ko mag-water change. Dito ay maglalagay ako ng tubig para replacement dun sa tubig na tinanggal ko kanina. Ang gagamitin ko dito itong tubig dito sa tangke katabi ng aquarium. Yan, mga 3 to 4 days na siyang naka-imbak dyan. Kaya natin i-imbak yung tubig para makasigurado tayo na walang chlorine. Yung chlorine kasi ay kaya makasunog ng gills ng isda. Hindi agad sila mamamatay pero after a few days mapapansin natin na matamlay na sila kasi yung gills nila parang nasunog na. So hindi na sila makakahinga. Yun yung nagiging dahilan kaya sila namamatay. Meron akong nakitang nag-post parang sa ibang bansa yun. Yung goldfish niya is malakas pa siya bago mag-water change. Ngayon, nung nag-water change siya, pagbalik niya nung bahay galing sa work, nakita niya yung parang gel coating do sa goldfish natatanggal. Tapos nagiging white. Yun yung dahil sa sobrang lakas ng chlorine, sinunog na yung parang balat parang gel coating ng goldfish. So mahalaga na ang gagamitin natin ay stock water or maglagay tayo ng anti-chlorine dun sa tubig na ilalagay natin para makasigurado tayo na wala ng chlorine na naiiwan dun sa stock water na ilalagay natin sa mga isda.
Ito na yung itsura ng PKB Molly after kung mag-water change. So nakikita natin mas naging maayos yung itsura nila, tsaka nakakalangoy na sila ng maayos. Hindi ko tulad kanina na parang nagwiwiggle sila. Ibig sabihin nung masama talaga yung condition nila or yung condition ng water. Kaya nahirapan sila dun sa environment nila. So makikita nyo parang mas masigla na talaga sila ngayon. So kapag nakita nyo lang talaga na kulay brown or madumi na yung filter wool, ang gawin nyo lang is gawin nyo yung ginawa ko kanina na kung paano tayo naglinis. Ganun lang kasimple at mapapanatili natin na nasa maayos na condition yung mga PKB Molly natin or yung mga isda natin para makasigurado tayo na hindi sila mamamatay. That's all everyone. Gusto ko nga pala magpasalamat sa mga nag-comment sa video ko. Si Irona Vriol 1249, MacDaily 012, Sam Kansam FCFQ, and Maufred 1684. See you again on my next video. This is Chuck and you're watching Biker Drone.